Ito na po yung ipinakita ko ng isang araw na in-order ng aking asawa galing pa sa bundok ng Phetchabun dito po sa Thailand. Ito po yung tinatawag na yakon. Ayan, hindi po ito kamote or kamoteng kahoy. Ito po ay kinakain ng hilaw, hindi na kailangan lutuin or ilaga o ihawin. Buksan natin, ganito po ang itsura niya sa loob. So usually, ganito po nila kainin. Diretsahan na, hindi mo na kailangan slicein ng o pagandahin. Dahil kapag binalatan mo na po ito, mangingitim siya. So ganyan po ang kulay niya. Manilaw-nilaw na ma-orange-orange. Mapurol pa yata ang kutsilyo natin ngayon. At masarap po talaga siyang kainin ng ganito buo-buo. So 3 days na po ito dito sa bahay at hinugasan ko na nga. Nung dumating ay lupa-lupa pa. Ang sabi po kasi ng pinagbilhan namin ay palantahin daw muna ng mga 3 days bago lantakan para lalong tumamis. Tikman natin. Yakon mga kaumami. Ang tamis. And kung mapapansin niyo po, nangingitim-ngitim siya kapag nabalatan na. Parang yung mansanas na pinabayaan natin. Hindi na kain agad. Sarap ng pagka-crunchy. Parang singkamas. Ang lasa po niya, para sa mga hindi nakakaalam, para pong tubo na parang peras. Na parang kamote. May pagkakamote po siya. Sariwa at hilaw na kamote ha. Ano pa? Na parang kung natikman nyo na po yung lagi kong kinakain na water chestnut. Ayan, may pagkaganon yung lasa niya. Hindi mo maiwasan kagatin na malaki. Kasi ang ganda ng pagkalutong niya. Pero madali lang nguyain. Katulad nga po ng peras. At hindi siya mabigat sa tiyan dahil parang pakwan na puro tubig lang. So ang puno po nito parang puno ng sunflower. Ganon din po kalalaki yung dahon niya. Last year, pinuntahan namin sa bundok. Kung napanood niyo po yung video namin. Kaya lang noon, bad timing dahil hindi pa pala harvest time. So ngayon, sumawag yung pinuntahan namin, yung may-ari ng farm. Dahil kinuha namin yung contact nila. Na pwede na nga daw, gusto daw ba namin tikman yung talim nila. Kaya padala po sila. Pwede naman ganito. Pag sa mga anak ko, ganito ko sila ipaghimay. Kaya lang pag umitim na, ayaw na nilang kainin. Yung iba maganda, yung iba hindi natin kasing ganda. At alam niyo po ba, kaya gustong-gusto nilang kumakain nito, marami itong health benefits. Maglalagay ako sa comment section. At ang isa pang pinakagusto nilang dahilan ay anti-cancer daw ito. Kaya gustong-gusto ng mga may mga karamdaman o yung mga hindi na malalakas ang resistensya. Ayan. Hindi siya maugat like kamoting kahoy. At kung itatanong niyo po kung meron yan sa Pilipinas, meron po. Malimit ang mga nagko-comment, meron daw sa Baguio at sa Nueva Vizcaya, sa mga bundok-bundok. At meron din daw ito sa ibang bansa katulad ng China. At kung alam nyo pa po kung saan ito pwedeng ihalo o lutuin, paki-comment naman. Yakon o yakun. At akala ko dati, Thailand lang ang may ganito. Nung nandito na ako sa Thailand at pinapakita ko, meron din pala sa atin. Dito ko lang sa natutunan sa ating pagka-content. Meron din daw pala sa atin. Pati ng mga kapatid ko, nagsabi na meron daw pala. Ayun ang bisikleta ng aking anak. Wait for mama. Kayo lang mga kaumami.
Kung nagustuhan niyo po ang video, paki-share naman. Ayan, tumakas na siya. Baka kayo naman ang susunod na matawagan para mapadala ng 1K o pasasalamat.